Hello, magandang umaga sa atin lahat, mga kapatid, mga kaibigan, lahat po ng mga sumusubaybay sa page na ito ng Gospel Praise Assembly GPA Family. Magandang araw po sa atin lahat, araw ng linggo na kung saan marami po sa atin ay namamahinga sa kanilang mga tahanan. Ako po si Brother Lito, maghahatid muli ng mensahe mula sa salita ng Diyos, sapagkat naniniwala ako na sa salita ng Diyos ay meron pong kalakasan. Sa salita ng Diyos, kumikilos po ang kapangyarihan ng Panginoon, lalo na't kung tayo po ay manampalataya at maniwala sa Kanya. Sa araw na ito ay ako'y magbabahagi ng mensahe na pinamagatang apat na paraan para po mapaiksi yung ating pong paghihinagpis o pag-struggle po sa ating mga buhay. 4 ways to shorten your season of struggle. Naniwala ako na hindi lang itong COVID-19 ang struggle natin itong mga nakaraan at nangyayari ngayon. Alam ko, ilan sa atin o karamihan sa atin, hindi lamang po itong COVID crisis ang struggle natin. Maaaring ang struggle din natin ay relationship, yung relasyon natin sa ating pamilya, sa asawa, sa magulang, at maging sa ating mga kaibigan. Now, marami pong mga uri po ng pag-struggle po sa ating mga buhay. I want to share 4 ways to shorten our season of struggle, sapagkat naniniwala ako at very effective po ito, sapagkat ito po ay naranasan ko sa aking buhay, naranasan ko po sa aking pamilya, naranasan ko po sa aking pong paglilingkod po sa ating pong Panginoon. Ang una na kailangan natin na magawa o mangyari sa ating buhay, one of the ways to strengthen the season of our struggle is, number 1, your speaking. Ang iyong pananalita. Napakahalaga po itong pananalita natin. Lalo na kung ikaw ay sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, o ikaw ay membro ng simbahan. Napakahalaga sa atin yung mga binibitawan natin salita. Because words of faith build you up in the Spirit. Yung salita na mayroong kasamang pananampalataya ay nagpapatibay ito, nagpapalakas ng ating pong kaluluwa, ang ating pong espiritu. Nagpapatibay o kaya ito ay nagdudulot po ng kapangyarihan. Alam niyo po, ang salita ay para po itong butil o seed na pagka itinanim mo ito, binitawan mo ito, ay tutubo at meron pong ibubungan ito. Ganon din yung ating pong mga binibitawang salita. Ang sabi po sa Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death. And those who love it, it will eat its fruit. Kung aking pong sabihin sa Tagalog, ang dila daw ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. At ang sino man nitong nagigive in o iniibig niya o gusto niya gawin ito, ay mangyayari sa kanya ito. Kaya mga kapatid, mahalaga yung binibitawan nating salita. Bagamat minsan sa ating mga buhay ay meron pong dinaranas tayo na mga problema, ang sama-sama, minsan ang pakiramdam natin, pero mag-ingat po tayo sa binibitawan nating salita. Kasi sa salita na binibitawan natin may power. Katulad nga po mga kapatid, pagka yung isang tao ay isinumpa, ayan, ang ginamit sa isang tao para siya isumpahin ay salita. Kaya mangyari nito,
yung yung ginamit na salita para panumpa sa tao ay meron pong kapangyarihan. Bagamat hindi maganda minsan ang nangyayari sa buhay natin, iwasan natin magbanggit ng mga salitang katulad ng nagkasakit lang yung ulo mo, sasabihin mo, mamamatay na yata ako. O kumati lang yung lalamunan mo, baka may COVID na ako. So yung salita natin, nagki-create yan ng nagki-create yan ng result sa ating mga buhay. May karapat, ano ba nang binibitaw natin salita? May karapatang epekto yan o bunga sa ating mga buhay. Kaya that is number 1, how to shorten your season of struggle. Yung gumamit ka ng mga salita na positibong salita, yung mga magagandang salita. Amen? Pangalawa, na kailangan nating gawin o kailangan mangyari sa ating mga buhay ay yung ating pong inaawit, singing. Your singing. Napakahalaga nito. Singing, creates a climate that Satan cannot tolerate. Alam niyo po, mayroong pangyayari po sa Old Testament, sa panahon po ni David, doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 23. Meron pong binanggit po ng talata, ang sabi niya, whenever the Spirit from God came on Saul, David would take up his lyre and play. Then relief would come to Saul. He would feel better, and the evil spirit would leave him. Kapag ang espiritu ng Diyos ay sumasa kay Saul, ang gagawin niya ang gagawin ni David ay kukunin niya kukunin niya yung panugtog niya. Alam niyo po, sa kanyang pagtugtog, ang nangyayari kay Saul, yung masamang espiritu na nakay Saul ay lumalayas. Alam niyo po, pagka kayo po ay dinadaganan o inimpluwensyahan ng hindi magandang espiritu, ang buhay po natin ay napakabigat. Yun yung sinasabi nating sa salitang Tagalog na malas ang buhay ko. Sapagkat may mga hindi nakikitang espiritu na nagpapabigat sa iyong buhay, sa atin buhay. Kaya isang sikreto na kung saan matututunan natin sa salita ng Diyos, na isa po ito pangyayari po sa buhay po ni Saul sa pamamagitan ni David, ay lumalayas ang mga masamang espiritu kapag tumutugtog si David. Mga kapatid, napakahalaga. Alam niyo po, hindi lingid sa ating kaalaman na tayong mostly mga Filipino ay music lover. Amen? Napapansin niyo pagka ikaw ay nakakapakinig ng paborito mong awit, bumagaan ang pakiramdam mo. Ito po, lalo higit ang pag-awit na ito ay may kinalaman po sa pagpupuri sa Panginoon. Kapag ang awitin ay naitataas ang Panginoon, kumikilos ang kanyang kapangyarihan. Opo, kumikilos po ang kanyang kapangyarihan. Kaya napakahalaga rin yung mga pinapakinggan nating music sa ating pong mga buhay. Piliin natin yung music na nakakapag bigay kapurihan sa Panginoon. Sapagkat habang tayo po ay nakikinig o umaawit, yung mga awit na nakapagbigay puri sa Panginoon, kumikilos ang kanyang kapangyarihan. Alam mo kapatid, pag kumikilos ang kanyang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, yung mga pag-i-struggle mo ay unti-unting mapagtatagumpayan mo. Amen? Kasi nandoon ang presensya ng Panginoon. Pangatlo, na kinakailangan nating maranasan at mangyari sa ating buhay, yung tingnan natin kung sino yung ka-share natin o ka-partner natin. Number 3, your sharing. Napakahalaga yung sino yung nakakasama mo eh. Yung ka-share mo sa
lahat ng bagay, napakahalaga yon. Lalo na kapatid, pray, yung pagka nagpipray kayo, nakakasama sa prayer. Kasi the prayer of agreement with others is extremely powerful. Napakabisa at napakapangyarihan ang panalangin na may pagkakasundo ng dalawa o tatlo. Kaya napakahalaga mga kapatid. Doon sa Matthew chapter 18 verse 18 and 19, binabanggit doon ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi niya sa mga alagad, "Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for you. It will be done for them by my Father in heaven. Tingnan mo yung sinabi ng Panginoon na sinasabi ko sa inyo, sabi niya, na anuman ang talian nyo dito sa lupa ay tatalian sa langit. Papaano? Sa verse 19 kasi sinabi niya, "Truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for." Kaya mahalaga kapatid, yung nakakasama mo, nakakashare mo. Amen? Hindi po sinungaling po ang Panginoon. Kaya binabanggit niya rito na kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Kumikilos na doon yung ma-activate yung kasagutan ng Panginoon sa mga hinihiling natin pagka mayroong pagkakasundo. Katulad kaya napakahalaga sa mag-asawa. Kapag ka mag-asawa ay nagkakasundo sa Diyos, kapag sila ay nanalangin, napaka-powerful. Ang sabi doon kapatid, uulitin ko, napakapangyarihan ang Diyos. Kumikilos ang kanyang kapangyarihan kapag kayong dalawa o kayong tatlo o isang pamilya ay nagkasundo sa panalangin. Sabi niya kasi, I tell you that if two of you on earth agree. Kaya mahalaga sa isang pamilya o sa mag-asawa, nagkakaroon ng pagkakasundo. Agree, sabi doon. If you agree together with your spouse to ask something from God, sabi ng talata, sasagutin ng Amang nasa langit. Amen? Number 4, the last one. Ulitin ko, number 1, 4 ways to shorten your season of struggle. Number 1, you're speaking. Words of faith build up you in the spirit. Second is you're singing. Singing creates a climate that Satan cannot tolerate. Number 3, you're sharing. The prayer of agreement with others is extremely powerful. Number 4, the last one, your seed sowing. Your seed sowing, yung pagtatanim mo ng butil. Sowing creates partnership with God that involves Him in your adversary. I will repeat. Sowing creates partnership with God that involves Him in your adversary. Napakahalaga po ito na maintindihan ng bawat isa sa atin. Sapagkat karamihan sa atin, kung hindi man lahat, kadalasan pag may problema ay pera. Pakinggan mo ito kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nag-struggle financially, marami kang struggle na para bang nag-iipon ka sa isang butas na alkansya. Ang sabi rito sa Malakay chapter 3 verse 10 and 11, babasahin ko. Verse 10 says, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing,
that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Seed sowing, kapatid, ay ito yung pagtatanim ng budil, ng seed. Ang talatang ito ay binabanggit niya yung patungkol doon sa ikapo, sa tithes. Sa verse 10, binanggit kasi yun Bring all the tithes into the storehouse, to the church. Amen? Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, he said, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven. There is blessing in seed sowing, kapatid. And there is also protection. You know, protection is also a blessing. Because in verse 11 says, kung gagawin natin ito na pagbibigay ng ikapo o pagbibigay ng offering, ang sabi niya rito ay, I will rebuke the devourer. Devourer means destroyer. Sabi niya rito, and I will rebuke the devourer for your sakes. Amen? Kasi ayaw kanya, poprotektahan kanya. Aalisin niya yung maninira sa iyong mga pinagkakakitaan. Maaring hindi ka farmer, kapatid. Maaring ikaw ay empleyado, maaring ikaw ay negosyante. Itong binabanggit dito, kapatid, sa verse 11, sabi niya kasi, sabi niya rito, I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground. The fruit of your ground is, kung ikaw ay negosyante, kung saan ka kumakalakal ng negosyo mo, poprotektahan niya yon. Amen? Kung saan ang takbuhin ng negosyo mo, poprotektahan niya yon. Yun ang ibig sabihin. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field. Yung investment mo ay hindi malulugi. Amen? Hindi malulugi. Kasi sabi niya, poprotektahan niya yun para hindi malugi. Aalisin niya para hindi mangyari sa iyo yung mga sakuna, yung mga crisis financially. Poprotektahan niya yan, kapatid. Kaya kung ikaw ay empleyado, poprotektahan ng Diyos yung kumpanya mo at saka yung sinusweldo mo, ibibless ng Panginoon, mababudget mo ito, marami ang maiipon mo at mapaparami mo pa. Amen? So yan po, kapatid, kapag ka naganap ang apat na ito sa atin, the 4 ways how to shorten our season of struggle is, pag naganap ito sa ating mga buhay, mapapaiksi yung pag-struggle mo, kaibigan. Amen? Nakuha natin? Kaya mga kapatid, maaring ikaw ay nananalangin, maaring ikaw ay dumadalo sa church every Sunday or regularly. Maaring sabi mo, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay born again, o ikaw naman ay hindi napakabait mong tao, hindi nanluloko ng tao. Pero most of the time, you have a struggle in your life. I am suggesting, kapatid, I am recommending these 4 ways sa iyo, kapatid, kaibigan. Subukan mong gawin ito, kapatid, sapagkat nangyari sa akin. Yung number 3, sharing. Kami ng misis ko, nagkakasundo lagi sa panalangin. Una, isa sa mga nahiling namin yung katatagan ng aming relationship mag-asawa. Naranasan namin magkalayo ng 10 taon. Pero yung pagkakalayo namin 10 taon ay hindi po nasira ang aming relasyong mag-asawa. Yun yung nagagawa ng prayer of agreement sa sharing. Ako rin po ay mahilig po sa music din.
Pagka ako'y nalulumbay, pagka ako'y minsan hindi ko alam wala akong maisip na solusyon ng isang problema, kapag ako'y nakakapakinig ng musika para sa Panginoon, kapag ako'y umaawit, katapos nun, meron lang inire-reveal ng Panginoon, pinapahayag ng Panginoon, ito ang magandang gagawin. Kaya mahalaga mga kapatid, pati yung seed sowing, tumulong sa mga nangangailangan. Isa ring uri ito ng pagtatanim, kapatid. Katulad ngayon, maraming nangangailangan ng tulong, lalo na sa Pilipinas. Tayo mga Pilipino ay nangangailangan ng supply, nangangailangan ng rasyon. Maaring 100, maaring 500, kung ano yung kaya mo. Tumulong ka, kapatid, sapagkat yan ay isang uri ng pagtatanim. At sabi ng Panginoon, kapag gagawin mo ito, i-bless ka niya in return. Sinabi pa nga niya, lalo na yung pagbibigay ng ikapo, ay bubuksan niya ang kalangitan at ibubuhos sa atin ang pagkapalang walang sapat na kakalagyan. Mga magulang at kapatid, sa aking pagtatapos ay kung ang ating mga normal na ginagawa, matagal na nating ginagawa, at hindi pa rin ito nagkakaroon ng magandang resulta, itry nyo itong 4 na ito. Amen? Itry nyo itong 4 na ito. Yung kailangan natin na maranasan, hindi lamang po yung binabanggit sa ating panalangin. Kapag gawin natin ito na mayroong pananampalataya na ang Diyos ay gagawin niya ito, mangyayari at magaganap sa atin. Amen? Kaya, mga magulang kapatid, kung meron kayong mga katanungan pa patungkol sa mensaheng ito, ay you can directly send your question to me sa comments, sapagkat napakalaga rin itong magkaroon tayo ng lalo pang mas malalim na kaalaman patungkol dito. Salamat mga kaibigan, salamat mga kapatid. Alam ko, naniniwala ako ng struggle sa buhay ay temporary. Kaya lang, kinakailangan ito na hindi dapat nagtatagal sa ating mga buhay. Kailangan ito ay mapaiksi natin, sapagkat napakasarap sa buhay yung nakakaya nating paiksiin o nabubuhay tayo na come and go lang, madali lang ang mga struggle sa buhay. Hindi nauubos ang struggle, pero mga kapatid, napakalaga ito na pagka alam na natin ang ating gagawin, hindi na tayo mahihirapan. Napakalaga ito, kapatid. Itong 4 na ito, kinakailangan mangyari ito sa ating mga buhay. Amen? Kinakailangan sa atin, to sum up everything, bago ako manalangin, kinakailangan tingnan natin yung ating pananalita, binibitawang salita. Pangalawa, yung matuturin tayong makinig o umawit ng mga awiti para sa Panginoon. Sapagkat singing creates a climate that Satan cannot tolerate. Hindi nakakapanatili, hindi nakakapag-penetrate ang kapangyarihan ng Diablo, si Satanas, pagka naririnig niya yung mga awitin na nagpupuri sa Panginoon. Pangatlo, kapatid, yung sharing. Kung meron kang asawa, meron kang kaibigan o prayer partner, ituloy-tuloy natin ito, mga kapatid, sapagkat there is the prayer of agreement with others is extremely powerful. And lastly, the seed sowing. Kung involved ka sa isang church o involved ka sa isang organization, ay napakalaga na mag-release din tayo, magbigay tayo, mag-donate tayo, o magbigay tayo. Kung ikaw ay committed sa isang church, sa isang home church, ay magbigay ka ng iyong ikapo at handog para sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, poprotektahan niya ang source ng income mo. Amen? Kaya, palaging isipin natin, ang Diyos ay laging handa na tumulong sa atin sa panahon
na tayo po ay nahihirapan. Actually, katulad ng nabanggit ko sa mga ibang pagtuturo ko, ang sabi ko nga kahit may problema ka, ay kahit wala kang problema, manalangin ka. Amen? May problema o wala, kailangan mo manalangin sa Diyos. Masaya ka man o malungkot ka, magpuri ka sa Diyos. Amen? Gawin natin lifestyle. Hallelujah. Maraming salamat kapatid sa iyong pakikinig. God bless you. Bye-bye.